Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Romeo E. III at tatalakayin namin ng aking partner na si French Carl del Calzada ang Kabanata 8, Maligayang Pasko ng L. Filibusterismo. At ngayon naman pumunta tayo sa mga talasalitaan. Una, nagulumihanan, nalito o hindi malaman ang gagawin. Himala, isang bagay na hindi pangkaraniwan at tila gawa ng kapangyarihan higit sa tao. Tampipi, lalagyan o sisidlan na gawa sa kawayan o buri na ginagamit sa paglalagay ng mga bagay. Nag-aalimpuyo, matinding galit o matinding damdamin. Mapanglaw, malungkot o walang saya. Pagkayamot, pagkainis o pagkairita. Masidhing damdamin, malakas o matinding emosyon. Panilinlang, panuloko o panlalamang sa kapwa. Ngayon naman magbigay ako ng mga pangusap sa mga talasalita. Una, nagulumihanan. Nagulumihanan ang mga tao sa nangyayaring gulo sa bayan. Pangalawa, himala. Itinuturing namin himala ang mabilis na pagaling ng bata. Pangatlo, tampipi. Inilagay ng tendera ang mga gulay sa tampipi upang madala sa palengke. At yun lang ang mga talasalitaan. At ang kasunod naman ay ang mga tauhan. Kabesang Tales, isang masibag na magsasaka na napaunlad ang lupang kanyang sinasaka, ngunit inaangkin ito ng mga prayle. Tandang Selo, ama ni Kabesang Tales, siya ay isang matandang tahimik at malungkot dahil sa mga suliraning kinakaharap ng kanyang pamilya. Tano, anak ni Kabesang Tales na napilitang maging kawal ng mga Guardia Civil. Julie, anak ni Kabesang Tales na mabait at masipag. Hermana Penchang, isang relihiyosang babae na pinaglingkuran ni Julie. At yun lang ang mga tauhan. At ngayon naman ay pumunta tayo sa mga tagpuan. Una, bahay ni Kabesang Tales. Ito ang lugar kung saan makikita ang paghirap ng pamilya ni Kabesang Tales. Simbahan sa San Diego. Dito naganap ang mga gawaing panrelihiyon tuwing Pasko. Bahay ni Hermana Penchang, ang lugar kung saan nagtatrabaho si Julie bilang katulong upang makatulong sa kanilang pamilya. At yun lang ang mga tagpuan. Talagang pangyayari. Ipinagpakita na masaya at puno ng handaan ang Pasko ng mga mamayaman. Samantala, si Basilio ay naglalakad pauwi at iniisip ang kalagayan ng kanyang pamilya. Pinapakita rin ng malaking pagkaiba ng buhay ng mamayaman at mahirap tuwing Pasko. Sa halip na masaya, puno ng alalala si Basilio tungkol sa kanyang ina at kapatid. Buod. Sa kabanatang ito, ipinapakita na masayang Pasko para sa mga mamayamang pamilya dahil marami silang handa, regalo at kasiyahan. Ngunit para kay Basilio at sa iba pang mahihirap, ang Pasko ay hindi masaya. Si Basilio ay naglalakad pauwi sa kanilang bahay, napagod at nag-iisip kung paano niya matutulungan ang kanyang pamilya. Pinapakita sa kabanatang ito ang malaking pagkakaiba ng buhay ng mayayaman at mahihirap sa lipunang noong panahon ng mga Kastila. Aral. Hindi lahat ng tao ay naging masaya tuwing Pasko dahil may mga taong naghihirap sa buhay. Dapat tayong maging magpamalasakit at tumulong sa mga nangangailangan. Pinapakita rin na ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi lamang handaan o regalo, kundi ang pagmamahal
pagtulong at pag-unawa sa kapwa.